Why shy? Are you looking ba talaga for a jowa o kaibigan? Actually, siguro naghahanap na ako ng makikita ko na hinihintay ko sa altar. Samahan ang inyong chika-tita, Laila Chikadora. Shout out! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9:30 ng gabi. Sabay-sabay tayong mag-shoutout! Mag-shoutout kayo ha! Pwede kayong tumawag sa amin. Iniimbitahan po namin kayo. Yes, you're invited to the highest level. Para sa mga mensaheng kailangang ipagsigawan, mag-shoutout na sa 92.3 True FM. 25,000 watts ng totoong tunog ng FM radio. Totoong pinalakas, totoong pinagtibay ng mga batikang mamamahayag sa paghahatid ng news, Public service, entertainment, music, information at inspiration para sa bawat kapatid, bawat Pilipino. Ito ang 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. sasagutin na Ang inyong mga tanong ukol sa serbisyo ng mga ahensya ng gobyerno, trabaho, negosyo at kalusugan. itutulay ni Cheryl Cosing ang tulong na kailangan mo. Sagot kita! Sagot kita sa 92.3 Radyo 5 True FM. True FM. Dito tayo sa totoo. Mga katanungan, sasagutin. Mga alalahanin, lilinawin. Ito ang programang tulay nyo sa serbisyo publiko. Ako po si Maricel Halili. Pansamantalang humahalili kay Cheryl Cosim dito sa Sagot Kita. Napapakinggan nyo po kami sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Live din po tayo sa Facebook ng True FM. Naku mga kapatid, espesyal po ang araw na ito. January 9, 2024. Dahil matapos ang 3 taon, nagbabalik po ang tradisyonal na traslasyon. Ito ay ang paglipat ng imahen ng Poong Itim na Nazareno. Nagsimula po ang prosesyon sa Quirino Grandstand at matatapos yan sa Quiapo Church. Base po sa tala crowd estimate as of 1 p.m., nasa 1 milyon na raw po yung sumama doon sa prosesyon at nasa 192,300 ang nasa Quiapo. Although kanina pong tanghali, nakausap natin ang NCRPO at ang sabi nga po niya kung susumahin daw yung mga dumalo simula daw kaninang madaling araw dyan po sa Quirino Grandstand hanggang doon sa kanilang point 12 na tinatawag o hanggang doon sa Quiapo Church. Posible nga daw na umabot ng 3.2 million. So medyo inaasahan nilang mas marami ngayon yung crowd estimate as compared dun sa mga previous years, pre-pandemic. Marahil siguro kasi nga 3 years na hinto no? Yung traslasyon. So pwedeng naging excited yung mga tao na dumalo dito sa traslasyon ngayong araw na ito. Base naman po sa tala ng Red Cross, ang umabot na po ng 600, humigit kumulang. Yung mga pasyente na na-accommodate po ng Red Cross, karamihan daw po sa mga deboto na chinek nila ay nakakaranas po ng pagkahilo o kaya medyo hirap sa paghinga or merong hyperventilation. Kanina lamang po, nakita natin na sabi po ng Philippine National Police, mas mabilis daw yung usad ngayon kumpara nung mga nakakaraang taon. Pero maraming pagbabago dahil sa pagkakataon pong ito, nakakwadro sa salamin yung imahen ng Itim na Nazareno at bagamat meron na nga pong panawagan yung mga otoridad na wag nang papanik doon sa andas, meron pa rin po talagang sumusubok para makapanik sa andas at personal na maipahid yung mga tuwalya at yung panyo doon sa imahen. Sabi po kanina, naputol daw po yung isang lubid sa andas. Ito po kasing lubid na ito, yung mga inahatak ng mga tinatawag nating iho, yung iba po kasing mga deboto naniniwala na basta na hawakan nila yung lubid, malaking tulong na para sa kanila yon, blessing na para sa kanila yon. Ano tong lugar na pinapakita natin sa video? Saang area ito? Para mabigyan natin ng update yung mga nakikinig sa radyo kung gaano o yung mga sitwasyon doon. Alam niyo po kasi mga kapatid, bukod po dito sa paghahatak ng andas, pabalik po ng Quiapo Church, meron pong ibang mga activities na isinasagawa. Ongoing pa rin po yung isinasagawa nilang pahalik
dyan po sa may Quirino Grandstand. Meron din pong nagsasagawa ng novena. And paalaala po syempre ng at pamunuan ng Quiapo Church every hour po yung isinasagawang misa dyan po sa Quiapo Church dahil ang target po nila mapunan yung 33 na misa na isasagawa po dyan. 33 sabi nga po ng nakausap natin kahapon na tagapagsalita po ng Quiapo Church. 33 po kasi kumakatawan doon sa 33 taon ng pananatili ni Hesukristo dito po sa lupa. So, kaya po naging 33 years. Pero ang sabi nga po, every hour yan at mukhang ang pinakahuling misa na gagawin dyan sa Quiapo Church hanggang mamayang alas 11 ng gabi. Yun na po yung 33rd Mass. Pero once nga po na dumating ang andas dyan po sa Quiapo Church, ititigil muna nila pansamantala yung activities para po bigyang daan yung pagpasok po ng andas. Ang inyo pong video na nakikita, particular para po doon sa mga nakikinig sa atin sa Radyo 5, live po yan, nakuha dyan po sa may Arlegui Corner, Casal Street. So medyo malapit na rin po yan sa Quiapo Church. Bagamat nakalagpas na po dyan yung prosesyon, makikita po natin na marami-rami pa rin po yung bilang ng mga deboto na nananatili po dyan. Marahil sila yung kabilang sa mga naghintay doon sa andas na dumaan dyan. Mga bandang tanghali sila, mga pasado alas 10 ng umaga nang dumating po sa Arlegui yung andas kanina, pero medyo matagal bago sila nakausad. Pasado na ng tanghali, naririyan pa rin dahil nga po sa dami ng mga naghihintay na mabigyan ng pagkakataong makahawak sa lubid man lamang. So ngayon po meron din tayong nakikita mga naka-standby dyan ng mga devotees. Bukod po dyan, ongoing din kasi yung activities ng iba. Kagaya nga po ng nasabi ko, bukod doon sa novena, meron din pong nagpapakaridad. Ito po ay isang paraan ng pagpapakita ng generosity o yung pag-aabot naman ng blessing doon sa ibang mga tao. Pero mga kapatid, syempre, aanyayahan ko po kayo na makilahok sa ating talakayan ngayong hapon. Pwedeng-pwede po kayong mag-join sa ating discussion ngayong hapon sa pamamagitan po ng pagsagot sa ating question of the day. Ang ating pong question of the day, bakit matindi ang debosyon ng mga Pilipino? Ano ang tingin ninyo dito, Kung meron po kayong gustong i-share o kaya gusto nyo pong i-comment, pwedeng-pwede po kayong magsulat sa ating live stream. Pwede rin po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines 8631-5788 o di po kaya ay sa 8631-6674. So syempre, para po doon sa mga kapatid natin, lalo na yung mga gusto pang humabol dyan sa Quiapo, makibalita nga po tayo ng sitwasyon doon. Kausapin po natin ang ating News 5 correspondent na si Mon Gualvez na kanina pa nakatutok dyan sa Quiapo Church. Mon, kamusta na dyan? Maricel, tuloy-tuloy pa rin ang dating ng mga tao dito sa Quiapo Church para nga sa oras-oras na misa, Gaya nga na binanggit mo, halos talagang 33 masses ba? Yung binabagit mo kanina? O yan, kasi nga tuloy-tuloy po mga kapatid, kaya naman sa mga pupunta pa lamang ngayon dito sa Quiapo Church, may aasahan po kayong misa. Kasi talagang sa mga oras na ito, dinudumog ng mga tao itong mismong harapan ng simbahan sa may Plaza Miranda dahil katatapos lamang actually ng isang misa at pinupunta talaga dito at talagang kumbaga hinahanap nila ay yung pagbebendisyon sa tuwing kinakanta nga yung himig sa poon poong itim na Nazareno habang sila ay nagwawagayway naman ng kanilang mga bimpong puti at iba pang mga tela. As of now, nasa 112,000 na yung count ng Quiapo officials dito nga sa Quiapo Church para sa araw pa lamang na ito. Mahigit 100,000 na mga deboto ang nagpunta sa simbahan at posible pa raw dumami yan habang papalapit nga yung pagkakataon na makabalik na yung mismong andas ng poong itim na Nazareno dito sa loob ng simbahan. At kanina, dagdagan ko na lang din yung sinasabi mo, Maricel, nasa Bilibid Viejo Street na itong andas sa mga oras na ito. At paliko na rin sila sa may JP de Guzman Street. Ilang streets na lamang yan at malapit na nga rin dito sa Quiapo Church. Nagkaroon ng pagbagal, yung binabagit mo kanina sa may Arlegui Street yan, kasi nga dito nagkaroon ng pagkaputol dun sa lubid. Para may idea ang mga kababayan natin, 2 po yung lubid na ginagamit dito sa prosesyon at yung isang lubid naputol yung bahagi, hindi naputol yung buong lubid. So umikli
yung lubid. Kaya medyo nabagalan yung pag-arangkada nitong andas. Walang na-flat na gulong dahil gawa sa forklift yung mga gulong nitong bagong andas na ginamit nga para nga sa prosesyon or sa traslasyon natin, Maricel, no? At dito, ang dami din mga karidad na ginagawa nga. Sabi mo nga kanina, no, yung sharing their blessings. Alam mo, yung isang sikat na sotanghon nandito o bilihan ng sotanghon, abay, buong araw, pinamigay na lamang ang kanilang mga tinitindang sotanghon. Nasa 100 kilo yon ng sotanghon ang pinamigay nila ng libre. Ito daw ay parang panata na nila at kumbaga pagkakataon nila na maibalik naman yung blessings na kanilang natatanggap. At marami din sa mga debotong nandito, may kanya-kanyang kwento. At ilan, dinala pa rin yung kanilang mga imahen, kahit at saka mga replika ng bawal yun, Nazareno, diba? kahit na hindi na dapat, no? Kasi daw talagang hindi nila maiwan, no? At saka gusto din nilang mabasbasan pa ulit sa mismong araw daw ng kapistahan ng Poong Itim na Nazareno. May mga naispatan din tayo, mga foreign nationals dito na talagang nakikisaya. Kumbaga parang aliw na aliw sa nakikita nga nilang debosyon dito nga sa Quiapo Church kasabay ng kapistahan ng Poong Itim na Nazareno. Parang naging tourist spot, Mon. Pero, Mon, paki-describe nga sa amin, hindi ko ma-picture. Kasi, dyan sa Plaza Miranda, nilimitahan nila yung pasok, di ba? Usually, dyan ginagawa yung mga pakaridad. So, dahil limitado yung pumapasok dun sa mismong Plaza Miranda, saan sila namimigay ngayon ng sotanghon? Saan yung mga nagpapakaridad? Oo, yung sa Sotanghon, sa may Hidalgo Street, well, malapit lang yun sa Plaza Miranda, no, yung doon na lang sila pinayagan kasi yun yung area na binakante ng mga pulis para nga dito kasi ililipat, no, yung mga scanner machines. At ngayon, iniurong na yung mga scanner machines sa gilid dito nga sa may along Hidalgo Street dahil malapit na nga rin, no, hours na lamang ang binibilang at makakabalik na nga pa sa loob ng simbahan ng Quiapo ito mismong poon o yung andas nga, no. Yung iba, may mga pinayagan sila na mga namimigay ng mga tinapay at juice, no, dito sa dulong bahagi ng Plaza Miranda sa pinaka-entrada nitong mga scanner machines. After dumaan sa scanner machines, doon pinapwesto yung mga ibang nagbibigay ng mga pagkain at inumin para nga magawa nila yung karidad. The others, yung iba naman, sa mga streets malapit na lamang dito sa Plaza Miranda pinayagan para nga hindi nga dudumugin ng mga tao itong Plaza Miranda. Kasi ngayon nga, sabi ko nga rin, Maricel, no, or actually kanina palang tanghali, binabanggit ko, itong Plaza Miranda, para po may idea ang ating mga kababayan, ito yung usually talagang hindi mahulugang karayom kung i-describe, no? Kapag misa, oras-oras na misa. Pero ngayon po, abay baka magulat kayo, bakit tila parang bungi-bungi yung mga tao? Hindi po dahil kaunti ang tao, kundi dahil nilalagyan po nila ng spacing. Tanging pwedeng makatayo yung mga tao sa Plaza Miranda sa mga yellow markings na meron dito po sa naturang plaza. At yung mga taong sobrang dami, syempre limitado nga lang yung pinapapasok. So naiipon sila sa may Villalobos Street o di kaya naman nasa gilid po ng simbahan ng Quiapo. Pinakamarami sa may Quezon Boulevard at doon na lang sila nagsisimba. Yung iba naman sa mga LED screens na lamang nanonood at doon na lamang nagmimisa. Oo, pero Mon, baka meron kang nakausap dyan na authorities. Meron ba silang sinabi na estimate nila na oras na posibleng dumating na yung imahen dyan sa Quiapo Church? Paiba-iba, Marisol, pero ang sinasabi ng mga otoridad dito, lalo ng mga pulis, kapag natapos na, nakadaan na sa pagdungaw, no, doon sa San Sebastian, 3 hours na lamang daw ang bibilangin at makakabalik na dito nga sa simbahan ng Quiapo with the usual time na ginagawa nila ng mga nakaraang traslasyon. So pag natupad yon, ibig sabihin, mas maaga silang makakarating as compared ng mga pre-pandemic na traslasyon. 6 or 7 o'clock, pero safe to say, sinasabi din naman ni PNP Chief General Benjamin Acorda, baka daw abutin ng mga 9 to 10 p.m. I see. Okay. Mon, paano yung mga nasi-CR at saka yung mga medyo nauuhaw? Meron ba silang napupuntahan dyan sa area? Nabanggit ko kasi nakita ko. Merong 6 na portalet dito sa video na pinapakita natin. Kaya lang iniisip ko, enough ba yan, 6? Oo. Actually, yung 6 na yan siguro na pinapakita natin ngayon, ito'y nasa Quiapo Church. Ito ay nasa may Quezon Boulevard. Pero in other areas na merong in other areas naman dito sa paligid ng Quiapo, may mga portals naman na nakakalat na pwedeng ihian or at least
palikuran ng mga kababayan nating magpupunta or mga deboto nga dito. So far, Mon, meron ka bang na-observe na mga insidenteng hindi ka nais-nais dyan sa area ng Quiapo Church, mga untoward incident? Oo, Maricel, actually, lahat ng mga medical stations dito, hindi bumababa ng 100 na ngayon. Yung bilang ng... Ay, nawala si Mon. Saan napunta? Mon. Mukhang may problem. May signal jammer ba dun sa area na yon at medyo nawala si Mon? O sige, mamaya subukan natin na balikan at kumuha pa ng additional details mula dyan kay Mon Gualvez. But for now, hingi po muna tayo ng detalye mula dito kay Justin Punsalang na nakatutok naman dyan sa Campo Crame. Justin, good afternoon. Good afternoon, Maricel. Narinig ko nga yung pag-uusap niyo ni Mon kanina at ayon sa PNP ay inaasahan nila na magiging mas mabilis yung traslasyon ngayong taon dahil doon sa bagong disenyo ng andas na may karga ng imahe ng Itim na Nazareno. Ang sabi ng PNP spokesperson na si Police Colonel Jean Fajardo, posible raw na matapos ang traslasyon bago mag-alas 10 ng gabi. Sa ngayon, masasabi na raw ng PNP na generally peaceful ang pagdiriwang ng pista ng Itim na Nazareno makalipas ang 3 taon mula nang tumama ang pandemya. Ang sinasabi pa na ni PNP spokesperson Colonel Fajardo ay as of 11 a.m. ay mga minor injuries at minor illnesses lamang tulad halimbawa ng mga nagkakasugat sa paa, yung mga nahihilo, yun lamang daw yung mga naitatala na mga nangyayaring untoward incident sa ngayon. Pero patuloy pa rin naman daw yung kanilang monitoring. At as of 11 a.m. din, umabot na sa halos 2.1 million yung mga deboto na nakikiisa sa lahat ng activities ngayon na bukod dun sa traslasyon, pati na rin yung mga misa sa Quiapo Church at iba pang points of engagement doon sa paligid ng Quiapo. At sa ngayon, nagpakalat na sila ng 18,000 na mga pulis sa paligid ng Quiapo. Pero bukod pa ito, dun sa 4,000 na force multipliers. At sakaling dumami pa, lumobo pa yung bilang ng mga tao, ay naka-standby rin ang 5,000 puwersa ng PNP mula sa National Headquarters at Police Regional Office 3 at 4A para magdagdag puwersa sa mga magbabantay. At ang sinasabi nila, kailangan pa nilang i-assess oras-oras kung kakailanganin nilang i-deploy itong mga standby reserve forces na ito. At pagtitiyak ng PNP, wala silang namomonitor na banta sa seguridad. Gayunpaman, pinaghahandaan nila yung muling pagpasok daw ng andas sa Plaza Miranda. Dahil kasi ngayon, Maricel, yung Villalobos Street lamang, yun lang yung only entry point papasok ng Quiapo Church. At nandun din sa entrada ng Villalobos yung scanner, yung X-ray scanner at yung metal detector. So, kailangan yung alisin. At baka kasi pag inalis yun, doon na dumugin ng tao yung Plaza Miranda. So, kakailanganin talaga ng puwersa ng pulisya at pati na rin yung mga Hijos del Nazareno. At ang sabi ni Colonel Fajardo, ay magkakaroon ng human shield sila mga pulis para ma-prevent yung pagbugso at yung pagdagsa ng mga tao kapag sinimula ng tanggalin itong mga metal detectors at X-ray machine dito sa Villalobos Street. Maricel? Okay, Justin, linawin ko lang. So 2.1, hindi 3.1 million yung crowd estimate ng PNP. 2.1 million. Maricel, kasi 2.1, ito 11:30 a.m. pa ito. So, posible kasi na lumobo lalo yung bilang ng mga tao. Especially ngayon na medyo mas maayos na yung panahon. Di ka rin na kasing umaga, umuulan, umaambon. Ngayon hapon na, so mas maayos na yung panahon. So, posible kasi na mas marami na yung nagpupunta dyan sa Quiapo. Okay. Justin, reminder na lamang para dun sa mga kapatid natin, ano yung mga paalala ng Philippine National Police to ensure na dire-diretso yung maayos na pagdiriwang natin ng pista ng Itim na Nazareno? Yes, mas ito, unang-unang reminders ng PNP, lalo na dun sa mga kapatid natin na hindi talaga walang balak sumampa doon sa andas o lumapit doon sa andas at gusto lamang magsimba sa loob ng Quiapo Church, huwag nagmagdala ng mga ipinagbabawal tulad ng mga patalim, sharp objects, o kaya lalo na baril, bawal na bawal yan. At umiiral ngayon yung liquor ban sa Maynila. So, bawal din ang mag-inom sa kalye kasi may nababalita na raw na may mga
nagpapainom na sa mga kalye dyan sa Quiapo at mahigpit ipinagbabawal yan. At kung may makikita ang mga pulis na nag-iinuman, ay pwede silang mahuli. Bukod dyan, dinidiscourage na rin ng PNP yung pagdadala ng mga bag kung hindi naman kinakailangan. At kung kailangan talagang magdala ng bag, dapat daw ay yung transparent para nakikita yung laman. Bawal din ang magsuot ng bull cap at magsuot ng hoodie. At kung kailangan namang magdala ng inumin ng ating mga kapatid, wag naman daw sana yung mga babasaging bote dahil kung mabasag ito at dahil ang ating mga kapatid na namamanata sa Nazareno ay nakayapak, baka maging sanhilang ito ng aksidente. So yun yung mga reminders at bawal ding magdala ng payong. Ayan, yun pala yung isa pang paalala ng PNP. Maset? Alright, yan po ang ating News 5 correspondent na si Justin Punsalang. Justin, maraming salamat sa iyo. Okay mga kapatid ha, maayos at malinaw yung paalala ni Justin. Yan po mga guidance no mula rin po sa Philippine National Police. Pero siguro mas maigi, wag na rin po tayong magtatapon ng kung saan-saan ng mga basura, mga pinagkainan at pinag-inuman natin. Kasi remember mga kapatid ha, puro nakayapak yung ating mga deboto na sumusunod po dyan sa andas. Baka masugatan yung mga paa pag nagtapon tayo ng kung ano-ano sa kalsada. And at the same time, disiplina na rin para matulungan din natin yung lokal na pamahalaan ng Maynila na wag na tayong makadagdag doon sa basura na pwede pong idulot nitong pagtitipon, malakihang pagtitipon ngayon pong pista ng itim na Nazareno. Pero mga kapatid ha, bago po tayo mag-break, public service announcement po muna. Nangangailangan po ng 15 to 20 bags ng dugo ang pasyenteng si Ezekiel Montesilio. Siya po ay sumailalim sa operasyon kanina dahil sa abdominal aorta aneurysm. Sa mga nais mag-donate ng dugo, maaaring kontakin si Marie sa 0928-671-0402 o di po kaya ay sa 0927-323-0367. Ulitin po natin yung numero ha, 0928-671-0402 o di po kaya ay sa 0927-323-0367. Huwag bibitiw dahil magbabalik pa ang programang Sagot Kita. Nangunguna bilang news, public service at entertainment radio station sa Mega Manila. Radyo 5, True FM. Ipagsigawan na ang nararamdaman. Huwag nang mahiya. Why shy? Are you looking ba talaga for a jowa o kaibigan? Actually, siguro naghahanap na ako ng makikita ko na hinihintay ko sa altar. Samahan ang inyong chikatita, Laila Chikadora. Shoutout! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9:30 ng gabi. Sabay-sabay tayong mag-shoutout! Mag-shoutout kayo ha, pwede kayong tumawag sa amin. Iniimbitahan po namin kayo. Yes, you're invited to the highest level. Para sa mga mensaheng kailangang ipagsigawan, mag-shoutout na sa 92.3 True FM. Bawat tao may pagsubok. Dahil pag hindi lasing yung lalaki, napakabait. Ay, totoo naman, mayroong ganyan. O parang maamong butike yung lalaki. Bawat problema may solusyon. Kailangan mabuhay tayo sa ating kakayanan. Hindi natin po pwedeng yakapin ang isang malaking puno nang hindi natin mapag-aabot ang ating dalawang kamay. Bawat mali may leksyon. Ang nagmamahal sa kanyang mga magulang nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Dr. Love. Dr. Love. Sa hirap ng buhay natin, mga kapatid, nauunawaan natin na may mga tao talagang nasisira sa kinang ng salapi. Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Mukhang may problema itong si Monica. Parang naghahanap siya ng atensyon, naghahanap siya ng pagmamahal na hindi niya nakukuha sa nanay Hindi niya. niya mahanap sa kay Aling Alejandra. Oo, dahil... Sa iba niya po hinanap. Oo. Pakinggan ang nag-iisang pananaw ni Brother June Banaag. Wala kang galang sa magulang mo kahit ang sama ng magulang mo. 9 na buwan kanyang inalagaan sa tiyan niya, hindi kanya pinatay, kambing ka. For your nightly prescription of wisdom, faith, hope,
Ang role ng babae sa buhay natin is to inspire us. Dr. Love. Dr. Love. Sa Radyo 5, True FM. Good morning mga kapatid! Mapapanood na ang Bangon Bayan with Mon sa 1PH. Kung mainit ang kape, mas mainit ang balita. Narito na ang mga pampagising na balita. Mas mainit ang talakayan. Bangon Bayan with Mon. Kasama si Mon Gualvez. Kaya ang ating pampaisip para sa araw na ito, agad-agad na no mga kapatid. Ano ang masasabi nyo dyan sa taas presyo sa petrolyo? Bawat bangon, bagong pagkakataon. Bangon Bayan with Mon. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Kitang-kita na sa 1PH. Rinig na rinig pa sa Radyo 5, True FM. Ang tambalang totoong matunog sa FM. Pinagsama ang dalawang henerasyon ng broadcast excellence sa radyo. Ted Filon, DJ Chacha sa Radyo 5, the country's broadcast icon and the queen of FM radio. Bring you the true radio experience. Ted Filon, DJ Chacha sa Radyo 5. Balita, impormasyon, public service, entertainment, music at araw-araw na inspirasyon para sa bawat Pilipinong naniniwala na radio is life. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Ted Filon, DJ Chacha sa Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Simulcast sa 1PH, Signal, Channel 1, sa YouTube channel ng News 5 Everywhere at Radyo 5 FB page. Mapapanood din mula alas 6 hanggang alas 7 ng umaga sa TV5. Hindi lahat ng pag-ibig destined. Ako ang tunay na nagmamahal sa'yo. At handa akong tanggapin ang titulong World's Biggest Fool. Yung iba, meet and greet lang. Basta palagi mo lang itong tatandaan. Ipaglalaban ko ang pagmamahal ko sa'yo. Kahit na alam ko na ito'y bawal. Hindi lahat ng relasyon built to last. Yung iba, build lang. Hindi ko ang nanay ko! Impostor ka! Impostor ka! Lumayo ka sa akin! Sana Lord, ang radyo-drama ng buhay sa paglalahad ni Lourdes de Veira. Tayo ay dumadaan lamang. Sa mundong ito, we have to make the most out of it. Dapat mabuhay tayo ng ganap at dapat namnamin ang sari-sari mga kulay ng buhay. Ito may mahapdi o masaya. Namnamin ang bawat oras, bawat minuto, bawat segundo. At lalong-lalo na, namnamin ang bawat pagkakataon na kapiling natin ang mga mahal natin sa buhay. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. With catch-up episodes tuwing Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alauna ng hapon. May mga bagay na meant to be. Mayroon ding meant to end. Sa tuwing nagkakaroon tayo ng mga hindi pagkakaunawaan at pagtatalo, laging tanungin ang sarili. Sulit ba ito ang ganitong pagtatalo sa malaking perspektiba na hindi habang buhay ay naririyan sila? Sana Lord, sa Radyo 5, True FM. Tanong mo, sasagutin ni Cheryl Cosing. Sagot kita Sa 92.3 Radyo 5. True FM. Dito tayo sa totoo. Nagbabalik ang programang Sagot Kita kasama po ang inyong lingkod, Maricel Halili, pansamantalang humahalili kay Cheryl Cosim. Of course mga kapatid, ang ating pong question of the day, bakit matindi ang debosyon ng mga Pilipino? So para po mag-participate kayo mag-message lamang po kayo sa ating live stream, sa ating Facebook account para po maya-maya mabasa natin ang inyo pong mga kasagutan. O baka meron kayong mga tanong sa ating guest ngayong hapon ito, welcome na welcome po ang inyong mga questions. Dahil at this point, papakilala ko na po ang kasama natin ng live dito po sa studio para matulungan tayong maunawaan. Ito pong pista ng itim na Nazareno, si Professor Xiao Chua. Isa po natin sa mga suking historiador. Tama ba yung termino? Ayan, Prof, magandang hapon sa iyo and welcome. Thank you for joining us dito live sa studio. Makasaysayang hapon po, Ma'am Maricel, at sa lahat ng ating mga kapatid. Yan.
Prof, bago ko simulan yung pagtatanong tungkol sa kasaysayan nitong itim na Nazareno, kayo po ba'y deboto? Bakit kayo nakasuot ng t-shirt ng Traslasyon? Okay, actually nga, ang aking religious persuasion ay born-again Christian ako. No? Pero kasi, ang kwento dyan, pinanata ako ng mother ko sa Nazareno nung bata ko. Sakitin kasi ako noon eh. Okay. They thought I'm going to die before I become 7 years old. Oh. So, every Friday, dinadamitan ako ng Nazareno. Di na uso yan ngayon, ano? Yeah. Yung bata ko yun, may damit ako ng Nazareno, dadalhin niya ako every Friday, hahalik kami sa puon ng Nazareno sa Quiapo. So, of course, to cut the long story short, naging born again Christian kasi ako. Pero ang nangyari ay parang gusto ko maintindihan din yung nanay ko kung bakit nagiging deboto ang isang tao. So, nung nag-PhD anthropology ako, I was able to pinag-aralan ko to. And 7 years kong ginawa yung dissertation na defend ko na siya last month, December. At nire-revise ko na lang for final submission. So, pasado na yon. At salamat sa Panginoong Diyos. So, yun ang And kasi, meron akong advocacy talaga. Ang advocacy ko talaga sa kapag tayo ay nag-aaral ng lipunan, tignan natin yung perspektibong Pilipino. Sabihin, hindi yung kumukuha tayo ng ideya sa ibang bansa, tapos saka natin ini-impose sa mga pinag-aaralan natin dito. Kasi, limbawa, isang ginagawa tungkol, nung unang panahon, maraming nagbabasa sa Nazareno na ang tingin sa kanila ay magugulo, walang disiplina, panatiko, no? Ngayon, kailangan tanungin ng deboto, ano nga ba yung pinaniniwalaan nila at bakit nila ginagawa yung ginagawa nila? Yes, exactly. Teka, Prof, kukwento ko lang doon sa mga nakikinig sa atin sa Radyo 5, Pinapakita namin yung picture ni Prof. Chua nung siya'y bata. Ito yung sinasabi mo na kapag Friday, nakasuot ka ng ng Nazareno, Prof. Ayan po. At na-internalize ko, kaya ginagaya ko na rin yung Sacred Heart pag tinignan nyo. Okay, so nagpunta ka pala kanina for research para mas mapalalim pa yung pag-unawa. Well, tapos na yung research ko, pero there's something siguro that draws me back there, And in a way, kasi merong time na tinanong ko, I prayed to God, Sabi ko, Lord, ano ba feeling ng isang deboto? Kasi I'm looking at it as an anthropologist, as a historian, So, hindi ko pa ma-feel. But there was one time in 2018 nung lumabas yung Andas, I felt overwhelmed noong disiplinado yung mga deboto. They were actually nakaluhod. Then, alam mo, gustong-gusto na nilang suguhin yung Andas. Pero nagpipigil sila at talagang hinayaan nilang makasulong yung Andas habang nananalangin ng Ama namin. I felt overwhelmed at that moment. And ang nangyari sa akin ay napaiyak ako. And siguro sabi ko, ito yung nafe-feel yung, kasi tandaan natin na yun din yung minsang nawawala sa mga the way we worship. Ang practicality yung nag-rule. Kaya sabi natin ayaw natin ng rituals. Pero may halaga pala yung rituals. Yun yung na-realize ko eh. Kasi rituals gives you a sense of the transcendental. Ibig sabihin, umalis ka sa mundong ito at natatransform ka sa ibang realm so that you can have a taste of the feeling of how it is to touch the divine. Wow! So, yun yung naintindihan ko ngayon. Bakit kahit na sabihin mo pang mahirap, people would want to choose to na sumampa sa araw ng Enero 9 at sumalang sa lubid at mamasan ng lubid, kahit na sabihin mo pang mahirap, hindi komportable. Because it's really not about, hindi ito tungkol lang sa pagpapahid ng panyo. Kasi hindi naman bobo yung mga deboto eh. Hindi naman sila naniniwala na talagang may na may something dyan. But it's an act of faith. You know, like the woman in the Bible, nung dinudugo ng 7 taon. Sabi niya, mahawakan ko lang ang laylayan ng kanyang damit, gagaling na ako. So that act of faith
is what we see in the devotees. I see. Oo. Okay, Prof, mamaya hihimayin pa natin yung sinasabi po ninyong ritual. Pero simulan muna natin doon sa pinag-ugatan ng lahat ng ito. Tama ba? 1600s ba nang dumating dito yung imahen? Opo, marami nagsasabi ng definite dates pero wala talagang, ayon sa mga Recoleto, yung nagdala ng Nazareno, walang definite date. Wala tayong mahanap na definite date. So earliest to say, 1600s nandyan na yan. Kasi around 16, nakalimutan ko na kung anong date, meron ng inaprobahang organisasyon ng deboto ng Nazareno, Cofradia del Nazareno, no? And eventually, kasi dati yan sa Luneta, may simbahan doon doon sa may malapit sa Orosa. Tapos dinala sa Intramuros ng mga Recoleto. And then 1700s, doon sa panahon ni Bishop of Manila, Archbishop of Manila na si Basilio Sancho Santas Justa y Rufina, na binasbasan niya ang isang imahen ng Nazareno sa Quiapo District. So, kapareho nung nasa Intramuros, sa Quiapo naman. At, pareho silang maitim, supposedly. Yes. No? Yung kaitiman nung kanilang, yung kahoy, ay hindi dahil sa sunog. Dahil yun ang laging paniniwala sa kasi sunog. nasunog siya eh. Nasunog, tapos naligtas. Hindi siya ganon. Yung kahoy kasi nakita nila na talagang umiitim yun over time. Kaya yun, yung matandang poon sa Quiapo, umitim hanggang naging ganon yung itsura niya. So, yan ang magandang na yung Panginoon yung representasyon ng Panginoon natin. Maitim. Parang tayo. Di ba, brown? Hindi katulad ng ibang mistisong mga santo, di ba? Tapos, pagka tinignan ng mga Pilipino, ito, binabasa na lang ng mga eksperto, no? Yung kwento ni Jesus mismo, ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, siya yung Jesus Nazareno. Yes. Totoo namang Jesus Nazareno yun, no? Kahit born again Christian ka, Jesus Nazareno talaga siya. Pa rin. So, yung kwento ng Jesus Nazareno na na isang anak ng Diyos na hindi naman dapat naghirap, pero pinili niyang mapadala upang akuin ng kasalanan ng mundo, nagkatawang tao, naghirap na kagaya ng tao, nakipagkapwa sa tao. So yung ganong klaseng kwento, nakatouch sa mga Pilipino na itong sinasamba natin, hindi ito Diyos lang na nasa ibabaw at tumitingin sa atin. Ito yung naranasan kung paano maging tayo. At sabi nga nila, kasi mahirap na bansa daw tayo, kaya daw tayo obsessed sa paghihirap ni Kristo. Kasi 'di ba sa US, nakaka-relate tayo. Happy Easter. Yeah. Sa atin ang mahalaga, mahal na araw, 'di ba? Pero alam natin, talagang kumakapit tayo sa kamatayan ni Kristo. Pero alam naman natin mabubuhay siya ulit. Kaya kaya tayo kumakapit sa kamatayan ni Kristo dahil alam natin pagkatapos ng 3 araw, siya mabubuhay na maguli. So yung nagbibigay ng pag-asa, hindi depression kasi akala natin depressing yung ni Kristo o parang sumunod lang tayo, ganun, yun ang sinasabi. Pero siya nagbibigay din siya ng mapagpalayang pakiramdam dahil alam nating mabubuhay ang Panginoon. At sinasabi nga na nakatulong din ito, sabi ni Reynaldo Ileto, sa pambansang himagsikan. Dahil yung dambuhay ni Kristo na binabasa sa pasyon ay naging lakas ng loob ng katipunan at ng iba pang mga mapagpalayang grupo. At nakikita natin yan sa maraming pagkakataon. Pero, Prof, nasunog siya. Alam nating lahat yon. Nasunog yung simbahan. Yung simbahan. Oo. So, nadamay din yung imahen. Naligtas yun Naligtas yun. So, yun, ibig sabihin, yung pinapakita ba ngayon sa Quiapo Church, ito pa yung original na imahen? Yung original na imahe sa Intramuros, yung galing sa Mexico, ang pinaniniwalaan natin na nagaling sa Mexico, nawasak na yun. Okay. Noong World War II. So, wala na yun. Yung matandang imahe sa Quiapo ay 1700s. So, 200 taon na yun. No? Yung replika ng Intramuros. Pero, ang nangyari dyan, noong mga 1980s, yan ay hinati para maging dalawa yung imahen. At ito'y ang assignment ay binigay sa isang sculptor ng pangalan na Iner Maglaki. So, ang ginawa niya, hinati niya yung matandang imahen, yung original na ulo, may bagong katawan,
ito yung tinatawag na venerado na nandoon sa altar mayor. Yung bagong ulo na may lumang katawan, ang tawag doon bikaryo. Okay. Yun yung pinoposisyon ngayon. Yun yung umiikot ngayon sa see. Quiapo. So, parang in a way, parang kasi kung naniniwala kang blessed yung image, Oo. parang naging dalawa na yung imahe. Oo. At mas ano yung kapangyarihan, mas disbursed, no? Oo, kasi dalawa na ngayon. Dalawa na ngayon. Nahati, ano? Oo. Pero, okay. So, dalawa yung imahe na natin ngayon ng itim na Nazareno. Pero ang gusto rin naming maunawaan, Prof, bakit lumalim ng ganito yung debosyon ng mga Pilipino? Saan ito nag-ugat? Well, tandaan natin na ang isang debosyong pangrelihiyon ay nagiging popular dahil sa ina-ascribe na mga milagro. Okay. At mga kahilingang natupad dahil idinasal dito. Of course, as a historian, as a social scientist, hindi ko na-realm yun kung yun nga ba ang dahilan. Yes, yes. Diba? Hindi ko naman ma-interview si Cristo, pinagbigyan mo ba ito, diba? Pero yung deboto kasi na naniniwala, hindi mo mapipigilan yun. At yun nga yung dahilan at ikakalat niyan, marami ang kahilingan na ano dyan, na pagbigyan. Kaya nga nakakatuwa dyan na yung ibang analysis, kasi hirap-hirap sa Pilipinas, kaya kumakapit tayo sa relihiyon. Alam nyo, mali yun kasi hindi naman nyo alam na yung ibang deboto sa Nazareno, may kaya na yan eh. Hindi nyo lang nakikita kasi pare-pareho kami ng suot eh. Di ba? Pare-parehong nakayapak, pare-parehong naka-t-shirt, di ba? Pero hindi mo alam na may kaya na. So bakit? Because ang pamamanata, ay sabihin ng panata, ay isang pangako na gagawin mo ng regular ang pananalangin. So kunwari, nangako ka first Friday, mananalangin ka sa Quiapo. Or every traslasyon, ikaw ay sasampa o mamamasan. Ang pangako na yun ay dahil marami sa kanilang na-interview ko ay hindi lang umihiling. Yung hiling, of course, kasama na yan. Pero mas malaki yung pasasalamat sa isang bagay na naniniwala sila, binigay sa kanila ng Senyor, kagalingan ng ina nila, no? Na pumasa sila sa isang board exam or something like that. Na ipinagpapasalamat nila, dahil natupad na binigyan mo ako nito, tutuparin ko ngayon yung aking panata. So, pasasalamat yung isang overarching theme. At siguro, sakripisyo. Kasi, ito nga, lagi kong pinapaliwanag, 365 days naman na nasa Quiapo ang Nazareno. Bakit hindi na lang kayo pumunta doon at magpunas ng panyo? Bakit kailangan January 9? Kasi nga, hindi yun ang point. Hindi naman yung panyo lang ang point. Ang point ay, maipakita mo, we are a very visual people. So you want to dramatize your love for God. So gusto mo na nagkaroon ka ng sacrifice. You sacrifice your time, nagpawis ka, nagpagod ka. Yung pahalik, nagtanong ako doon sa pahalik, ang average na pila ng mga tao sa pahalik sa Quirino Grandstand ay 6 na oras hanggang 7 oras. Grabe. Biruin mo yun, di ba? Ang tagal. Oo. So, again, pwede mo nga siyang puntahan sa Quiapo anytime in a convenient time, wala kang pila. Pero iba yung kapangyarihan na nararamdaman mo kung pinuntahan mo siya sa birthday niya at 7 oras kang pumila. Kumbaga nakikishare ka ng hirap. That's why it's a show of love. When you look at this crowd, I don't see fanaticism. I don't see hindi ako nakikita na ito ay na ito ay wala silang mga utak. It's really love. You show love. And sometimes love is not something that you think of, di ba? It's really you just show it. And that is what you see now dun sa sa mga deboto ngayon. Kanina, Prof, nabanggit mo yung kahalagahan ng rituals. Opo. At saka bakit ganun? Yung nagiging action ng devotees because of these rituals. Pero I wonder, sino ba naka-imbento nun? Bakit biglang nakayapak na lang yung mga devotees? Okay. Ano yung essence nun? Bakit biglang nagkaroon na lang ng andas? Ano yung essence ng iho? Bakit may lubid? Okay.
hindi natin masasabi yung mga definite dates. Pero pwede nating sabihin na kung titignan natin yung mga lumang larawan, kasi dati posisyon lang naman yan eh. Na posisyon, naglalakad yung mga tao, 'di ba? So syempre nakasandalyas, ano. Pero nagkaroon ng point na pagdating ng panahon ng Amerikano, around the 1930s, makikita mo na sa mga larawan na sinasampahan na yung andas eh. At yung andas hindi sa karosa, ang andas ay kahoy na may dalawang pinggan na binubuhat. Yun. Yung binubuhat. Walang gulong yun. So, ang nangyayari doon, sinasampahan yun. So, kaya eventually... Nabuhat-buhat. Buhat-buhat. Yung mga Kaya eventually, kailangan magkaroon ng isang gabay. Isa lang. Na yun yung magsasaway sa tao. Gabay. Yung gabay na yun, eventually, yun yung naging Hijos del Nazareno by the 1970s. O gabay ng Hijos, then naging Hijos del Nazareno. So, yan yung yan na, tapos eventually, isang grupo lang dati yan na nag-split, tapos naging 6 na ngayon sa Quiapo, no? At ang maganda diyan ay yun na nga, no, nagkaroon ng mga modifications. So halimbawa, sa isang posisyon na katulad ng sa Quiapo noon, ang gusto ng tao ay makapasan. Ibig sabihin, yung maliit na pinggan na yon, mag-aagawan kayo na pasanin yun. So anong naisip na para maging inclusive? May inclusivity na nun, ha? Para lahat makasama. Kahit walang use yung lubid, nilagyan ng lubid. I see. Dahil yung lubid na yon, yun yung extension ng pingga. Ibig sabihin, imbis na pinag-aagawan nyo lang yung maliit na pingga na yon, yung lubid, pag-agawan nyo yun, at nakasama kayo at nakano. Now, of course, ang gagawin ng simbahan dyan, ni na Monsignor Clemente Ignacio, para magkaroon ng biblical meaning sa mga deboto, bibigyan nila ng ng scriptural basis. So, halimbawa, yung pagpasan, sasabihin ni Monsignor Clem, yan ay paalala sa atin na kapag pumapasan tayo, kasama natin si Kristong bumubuhat ng paghihirap. At sumasama tayo sa kanyang sakripisyo. Yung pagsampa at pagnanais na makahawak sa laylayan ng damit ng Senyor ay tulad dun sa sinabi kong babaeng dinudugo, no? Yung act of faith na. So, may mga ganong attempt yung simbahan para maintindihan ng deboto, not just in sabihin na nating folk religious o katutubong relihiyon. Kasi pag yan yung gawin natin nung panahon ng bago dumating ang Espanyol, yung pinupunasan yung mga anito, diba? Sumasayaw sa mga ritual, no? Tulad ng sinulog, diba? Yung mga ati-atihan. Pag tinignan mo yung ako ang interpretation ko kasi nung unang panahon, maritime culture tayo eh. Mga bangka, no? Paglalayag. Meron tayong maritime possessions. So, pag tinignan mo ang Nazareno, una, isang sayaw yan. Yung indayog ng tao, sayaw yun eh. Para siyang sayaw na kahit akala mo magulo, but it's a choreographed craze, sabi nga ni Martin Aguda. So, isa siyang sayaw, ritual ang pagpapasan. Aside from that, isa rin siyang fluvial procession kung saan ang andasayang barko na nakasakay ang Nazareno, tapos ang tao, ang dagat. Oh, nice. Diba? Pag nakita mo, ganun din yun. Diba? So, maraming yun. Peña Francia, fluvial. Yung Cruz ng Wawa, fluvial. Yung Quiapo, fluvial din yan. Kasi malapit tayo sa Ilog Pasig at sa Manila Bay eh. Pero tao lang yung dagat. Tao lang yung dagat. So, dahil dyan sa kinuwento mo, Prof, masabi natin yung halimbawa, yung tradisyon natin ng paggamit ng panyo at ng tuwalya, nagmula pa nung mga panahon ng anito at nagpupunas kasi tayo. Correct. Yes. Kasi ang doon, nagta-transfer yung potensya, yung kapangyarihan ng anito doon sa panyo. Okay, namatay ng tao. Tagal na pala, no? Yung namatay na tao sa Cordillera, pupunasan ng panyo yung mga huling juice niya. Tapos ipupunas mo sa sarili mo para malipat sa kayo yung kapangyarihan niya. So, ganun din yun. Naniniwala kang yung imahen, hindi yan ng Diyos. Pero blessed yan. Sabihin, meron siyang kapangyarihan, di ba? So, kinukuha mo yun para makagaling. So, again, it's all an act of faith. Hindi talaga, ako, I don't want to say it as superstition eh. Alam mo, kahit ang tao ay rational,
talagang may mga bagay na gusto niyang gawin dahil hindi niya maipaliwanag. At kumakapit siya doon sa paniniwalang yun. And that makes him a good person. At ba't mo naman pipigilan yun kung gano'n, di ba? Kung magiging gabay naman niya, why not? Oo, exactly. Di ba? Pero, Prof, base dun sa obserbasyon ninyo, kayo po'y nanggaling dun Opo. sa Quirino Grandstand Ayan, this sige, tingnan morning. natin. So, ano po yung nakita ninyong mga pagbabago as compared dun sa mga previews na isinagawa nilang mga pahalik, traslasyon, pre-pandemic? Kung 3 ikaw years ang ago. kura ng Quiapo, na of course, I've enjoyed the company of people like Monsignor Clem. Mas nakasamahan ko doon sa research ko si Monsignor Ding, yung dating kura. It's a nightmare for a kura na kahit na naiintindihan mo yung galaw ng tao na kung bakit nila ginagawa to, it's still a nightmare yung kung paano nangyayari yung translasyon for an organizer. Kasi milyong-milyong tao, di ba? And all of that. So, ang nangyayari, nagkakaroon sila ng mindset na sana mabago yung deboto. Mahirap baguhin ang deboto. Ako kasi, ayoko kasing mabago. Kasi yun nga yung uniqueness eh. Yes. Yung pasan-pasan, yung sampa-sampa, yun yung uniqueness ng Quiapo. Parang ang dating kasi sa akin, naniniwala ako na maaaring manghina yung debosyon pagka nawala yan. Nawala yung kultura. Kasi kung posisyon na lang yan, hindi maglalanabal na lang ako. Bakit pa ako pupunta sa Quiapo? Di ba? So, ang nangyayari dito, ang nangyayari ngayon ay gusto kasing baguhin ni Father Jun Sescon yung para maging mas solemn. Yun yung kanyang perspective. Pero naiintindihin niya rin yung kultura. So nag-compromise siya. Tuloy ang pasan, pero walang sampahan. Dapat walang sampahan. Kaya nga ginawang ganun yung andas. Kaya nakasalamin. Tapos, ang nangyari, dahil ang ano lang naman dyan, ang dahilan kung bakit, kasi pag tinignan mo yung mga dating andas, sa sobrang dami ng ihos, hindi mo na makita ang senyor. Yes. Natatago na yung senyor sa dami ng tao. So, ang nangyayari ay hindi nakikita ang Panginoon. So, nagtema sila, gusto naming makita si Jesus. So, tanggal kayo dyan, medyo bababa lang kayo ng konti. Kasi kailangan may magbantay pa din eh. Hindi mo naman, kasi again, it's security. Kailangan may ihos pa din doon. Pero hindi na sila yung kapantay ng senyor, di ba? Yes, Yun na, medyo itaas. Although feeling ko dapat mas itinaas pa nila. But that said, okay na rin yan. Ang nangyari ay so nawala yung sampahan. Actually, meron pa rin. May nagpipili. Meron. Nakita ko kanina, sabi ko, ang gagaling ng mga ito. Kahit bata eh. Oo. Pero ang nangyayari, si Father Jeff Manlapig, isa ring kaibigan nating broadcaster na pare, at saka si Father Kevin Crisostomo. Ito yung mga gusto kong magkasal sa akin pagdating ng panahon eh. Nagre-report sila ngayon na sinasabi nila na may ang nangyayari pala ay pinapahusahan sila ng ibang deboto dahil hindi sila sumusunod. So, kunwari, may sumampa, pagbaba niya, hindi siya sasaluhin. So, may mga ganun na nakuhulog sila, no? So, may mga ganun na instances na parang, kasi, again, yung mga deboto kasi ngayon, marami sa kanila organized. At yung Quiapo Church ay may mga formation. Ibig sabihin, binibigyan sila ng catechesis, binibisita sila, para magkaroon ng organisasyon at lumalim yung pananampalataya. At hindi lang yung sampa daw yung kanilang gagawin. At yun, nakatulong yun doon sa mga pagpapahupa ng damdamin ng ibang deboto na para hindi sila maging parang wild. No? Pero sa nakikita ko, natutuwa ako na pinakinggan ni Monsignor, ni Father Jun, yung kultura na dapat meron pa ring pasan. No? At pag nakita mo talaga, ang nangyari ba, napabilis yung posisyon. Kasi alas 3 pa lang, nagdungaw na. Yeah. Alam niyo po ba dati, 11 p.m. ang dungaw. Grabe. 11 p.m. Ngayon, alas 3. Diba? Umikli din naman yung ruta, pero alas 3 pa din. Yung last translasyon, 2020, mga alas 5 yung dungaw. So, itong nakikita natin ngayon, napakabilis kasi hila ng hila yung deboto. Kasi hila lang yung pwede nilang gawin at saka pasan Hila ng hila. So, mabilis. Nabawasan yung pagkahambalang ng posisyon dahil sumasampa yung mga tao at sinasalubong yung andas. Tinatry nilang sumampa sa likod
dahil nandun yung krus. Yung krus Oo. kasi pwede nilang hawakan Punasan, yun yes. punasan. Yung iba lang naglalambitin. Oo. Pero habang tinatry nilang hawakan ng krus, pinupush lang nila ng pinupush. Sinasalya lang nila ng Kaya sinasalya. umuusad Kaya pa umuusad siya. rin. Kaya pag tinignan mo, Naku. hindi siya tumitigil ng dati pag minsan 10 minutes hindi siya makaalis. Pero ngayon, salya lang ng salya yung tao. Usad lang sila ng usad. Ang So, galing. medyo yun yung nagkakaiba ngayon. Opo. Nako, Prof, ang dami kong natutunan sa iyo ngayong araw na to. Thank you for sharing those information, yung knowledge mo tungkol po dito sa devotion at sa pista ng itim na Nazareno, pero kulang na po tayo sa oras. Ay, alam ko po. Salamat kaya po. magpapasalamat po kami sa inyo for coming, for joining us this afternoon, Professor Xiao Chua, ang ating pong suping historiador, ha? Nako, thank you so much, Prof. Happy Fiesta! Happy Fiesta! Naku mga kapatid, dyan po nagtatapos ang isang oras na tanungan at sagutan. Ito ang programang tulay nyo sa serbisyo publiko. Mamaya mga kapatid, 5:00 ng hapon, sa totoo lang, 1PH Signal Channel 1. Pero wag na po kayong maglipat ng estasyon dito sa Radyo 5 dahil 5:30 ng hapon, makakasama nyo na rin po kami dito sa Radyo 5. Magbibigay daan lamang po tayo sa Balita Pilipinas, kasama po si Kuya Poy. Ha? Sa ngalan ni Cheryl Cosim, ako po si Maricel Halili. Sagot kita. True na ito!